Sa isang tahimik na baryo sa Korea, nagsimula ang kwento sa isang burol. Naroon ang alkalde ng lugar, si Chu, na kasamang umiinom ng rice wine kasama ang ibang kalalakihan. Habang nagluluksa ang lahat, lumapit siya upang damayan si Hwa-ja, ang babaeng namatayan. Ngunit sa halip na umiyak, patuloy lamang itong umaawit, parang wala sa sarili. Biglang dumating ang kapatid ng yumao at galit na sinabi na tawagin ang anak ni Hwa-ja. Nauwi ito sa sigawan hanggang sa pisikal na konfrontasyon. Sa gitna ng kaguluhan, isa-isang bumagsak ang mga lalaking uminom ng alak, nalason pala ang kanilang ininom. Samantala, ipinakilala naman si Jung In, isang abogadang matagumpay matapos manalo sa isang kaso. Inalok siya ng kanyang boss ng pera kapalit ng tulong sa isang apela sa Korte Suprema, ngunit tumanggi siya. Para kay Jung In, hindi dapat pinapairal ang pera sa pagpili ng kliyente. Dahil kung ipagtatanggol mo ang masasamang tao, nagiging katulad ka rin nila. Habang nag-uusap sila, napanood niya sa balita ang insidente ng pagkalason sa baryo at ang pangunahing suspek ay si Hwa-ja. Nagulat siya dahil ang babaeng iyon ay ang sarili niyang ina. Agad siyang nagpaalam sa kanyang mga boss. Sa kanyang paglalakbay, bumalik sa kanya ang masasakit na alaala ng nakaraan, ang malupit na ama na paulit-ulit siyang sinasaktan, at ang pangarap niyang makapag-aral na hindi sinuportahan. Dahil sa hirap ng buhay, hindi siya pinayagang magpatuloy ng kolehiyo. Dahil dito, nagtangka siyang magpakamatay, ngunit naagapan agad ng ina. Hanggang sa isang araw, tumakas siya upang baguhin ang kanyang kapalaran. Pagdating niya sa baryo, dinalaw niya ang kanyang ina sa kulungan, ngunit hindi siya nakilala nito. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang abogado at tinanong ang nangyari sa burol, pero tila wala nang maalala si Hwa-ja. Doon niya nalaman na ang kanyang ina ay may demensya na at lumalala na ito. Agad nagtungo si Jung In sa kanilang bahay at napansin ang mga bote ng pesticide na posibleng ginamit sa paglalason. Sa lugar ng krimen, nakita rin ang kanyang kapatid na si Jung Soo na may autism na paikot-ikot lamang. Isang pulis ang nagtangkang saktan nito, ngunit agad na pumagitna si Jung In. Sa korte, lumabas ang ebidensya laban kay Hwa-ja. Ang pesticide na natagpuan sa kanyang bahay ay tumugma sa ginamit sa insidente. May testigo ring nagsabing nakita niya si Hwa-ja at ang anak nito na naghahalo ng alak malapit sa mga kemikal. Dahil dito, galit na itinanggi ni Hwa-ja ang paratang at ipinagtanggol ang kanyang anak. Matapos ang paglilitis, ibinalik siya sa kulungan habang maiba na nagbato ng itlog kay Hwa-ja. Pagkaalis nito ay nakita siya ng kanyang tiyahin na galit dahil hindi man lang siya nito binati na siyang paglapit ng abogadong kanyang ina. Dahil sa pagkadismaya, sinermonan ni Jung In ang abogado dahil sa kapabayaan nito sa korte, lalo na sa hindi pagtutol sa mga maling pahayag. Dahil dito, umatras ang abogado sa kaso. Walang ibang pagpipilian, si Jung In na mismo ang humawak sa kaso, kaya agad itong nagtungo sa kanyang boss at pinilit niyang kumbinsihin na payagan siya. Sa kanyang investigasyon, halos lahat ng pamilya ng mga biktima ay sinisisi ang kanyang ina. Ngunit sinabi ng kanyang tiyuhin na huwag niyang kamuhian si Hwa-ja dahil isa itong kaawa-awang tao. Nakipagkita si Jung In sa isang detective dahil naniniwala siya na may mali sa kaso, lalo na't posibleng pinilit lamang ang kanyang ina na umamin para protektahan si Jung Soo at ibinigay ng detective ang kopya ng CCTV footage na nagpapakita ng hindi tamang pag-imbestiga ng pulis. Sa korte, ipinakita niya ang video bilang patunay na napilitan lamang ang kanyang ina na pumirma ng kasulatan. Ipinresenta rin niya ang mga litrato ng mga bote ng pesticide na inilipat ang mga pwesto. Bukod pa rito, inilantad niya ang koneksyon ng pulis, piskal at saksi na sila ay magka-classmate noong elementarya at parehong kamag-anak ng mga biktima. Sa huli, hiniling ni Jung In na palayain muna si Hwa-ja upang mabigyan ito ng tamang gamutan at patas na paglilitis. Upang mabigyan ng lunas ang kanyang ina, dinala ni Jung In si Hwa-ja sa ospital at kinausap ang doktor tungkol sa kanyang demensya. Ngunit habang sila ay nag-uusap, biglang nakatanggap ng mensahe ang doktor mula sa direktor at agad itong umalis. Pagbalik ni Jung In sa silid ng kanyang ina, wala na ito roon. Samantala, natagpuan ng pulis si Hwa-ja malapit sa isang lawa at agad na iniutos ng korte na ibalik siya sa kulungan. Sa gitna ng pangyayaring ito, nilapitan si Jung In ng isang pulis na si Wang Jong, ang kanyang kababata. Ipinakita nito ang lumang video kung saan sinasabi ni Hwa-ja sa presinto na pinatay ang kanyang asawa at may mga kasabwat pa ito. Ngunit dahil sa kalagayan ng kanyang isip noon, hindi ito pinaniwalaan. Ibinunyag din ni Wang Jong ang tungkol sa planong kasino na pinapatayo ni Mayor Chu sa labas ng baryo na agad naman itong tinungo ni Jung In. Sa kabilang banda, naiinis si Mayor Chu dahil natatagalan ang konstruksyon ng kasino at hindi siya kumikita. Dito rin nalaman na siya mismo ang nag-utos sa doktor na itigil ang gamutan ni Hwa-ja. Tinawagan ni Jung In ang kanyang tiyahin tinanong kung paano nila nakuha ang abogado ng kanyang ina at hindi rin niya ito alam dahil sa pagdududa,
Pinuntahan ni Yang In ang dating abogado ng kanyang ina upang malaman kung bakit nito tinanggap ang kaso. Sinubukan din niyang magtanong tungkol sa kasino, ngunit tikom ang bibig ng abogado. Pagkaalis niya, agad itong tumawag sa mayor upang ipaalam ang ginagawa ni Yung In. Ngunit bumalik si Jung In para kunin ang iniwan niyang telepono na makikita na naka-on ang record nito. Bumalik si Jung In sa pinangyarihan ng krimen. Kinunan ng litrato ang bank account at napansin ang bakas ng mga paa. Sinundan niya ito hanggang sa bigla siyang atakihin ng isang hindi kilalang lalaki. Bago ito makatakas, nakita niya ang mukha nito at naiwan pa ang isang lighter. Dinala niya ito sa pulis upang kunan ng DNA, ngunit sinabi nilang hindi ito maaaring gamitin bilang ebidensya at pinakita ang maraming lighter at saad pa ng pulis na tinanggal na siya sa kaso. Agad niyang pinpapunta ang kaibigang pulis upang magsaliksik at dito natagpuan nila ang bakas ng sapatos at natukoy ang kapareho nito. Subalit dahil marami itong kapareha, dito nabanggit niya na may peklat ito sa mukha. Kinabukasan, namatay ang ama ng testigo, isa rin sa mga nalason, kaya dumalo si Jung In sa burol. Doon, nakita nilinlang ng bagong prosecutor si Jung Soo at palihim na kinuha ang mga larawan sa kanyang cellphone, na agad namang nakita ni Jung In ang ginawa nito sabay nag-abot ng calling card. Pag-uwi ng magkapatid, bigla silang hinarang at sinaktan ng isang grupo na nagbabantang tumigil si Yung In sa kaso. Sa sumunod na paglilitis, ipinakita ng prosecutor ang mga larawan bilang ebidensya na patuloy na pinainom ni Wajah ng alak ang kanyang may sakit na asawa. Hiniling din niyang tumestigo si Jung Soo sa kabila ng kondisyon nito. Kahit tutol si Yung In, wala siyang nagawa sa desisyon ng hukom. Dahil dito, sinanay niya ang kapatid sa bahay kung paano sumagot sa korte. Tinuruan siyang magsabi ng hindi ko sigurado at tama depende sa kanyang kilos. Sa kanilang pagsasanay, nabunyag ang masakit na nakaraan. Lagi raw sinasabi ng kanilang ama na ubob si Jung Soo dahil kay Jung In. Lumabas din na noong bata pa sila, aksidenteng nadulas si Jung In habang karga at nabagok ang ulo ni Jung Soo kaya siya ang sinisi ng kanilang ama. Ngunit si Wajah ay laging ipinagtatanggol ang kanyang anak at ipinapaliwanag na ipinanganak talagang may autism si Jung Soo. Sa korte, pinakita ng prosecutor ang CCTV na walang ibang nagbigay ng rice wine kung hindi si Jung Soo. Ginamit ng prosecutor ang kahinaan ni Jung Soo at napilit itong umamin na siya ang nagbuhos ng alak. Nang marinig ito ni Wajah, hindi niya napigilan ang sarili. Agad siyang umamin na siya ang may sala at inosente ang kanyang anak. Sa gitna ng tensyon, bigla siyang bumagsak at isinugod sa ospital, habang si Jung Soo naman ay inaresto. Desidido si Jung In na iligtas ang kanyang pamilya, kaya mas lalo pa niyang hinukay ang katotohanan. Napansin niyang tila magkakaugnay ang lahat ng taong sangkot sa kaso, at nagsimulang magtanong kung bakit tila galit na galit ang mayor sa kanyang ina. Samantala, kinausap ng prosecutor si Wajah at sinabing magiging ligtas ang kanyang anak basta patuloy siyang aamin sa krimen. Sa kabilang banda, binisita ng piskal si Jung Soo dahil hindi ito sumagot, sinampal siya. Na agad naman niyang sinampal ng doble dahil iyon daw ang turo ng ina. Nang dalawin siya ni Jung In, hindi pa rin siya nakilala ng kanyang ina at paulit-ulit lamang na tinatanong kung nasaan si Jung Soo. Dahil dito, nasaktan si Jung In at inisip na mas mahal ng kanyang ina ang kapatid niya. Ngunit matapos siyang umalis, biglang naalala ni Wajah ang kanyang anak at napaluha. Kinagabihan, nahuli ni Wang Jong ang lalaking umatake kay Jung In, ngunit agad itong inangkin ng prosecutor at pinalaya rin kalaunan. Dahil dito, sinundan ni Wang Jong ang lalaki, habang si Jung In naman ay palihim na sumunod sa van na ginamit nito. Matapos ang ilang oras, natuklasan niya na ang nagmamaneho ng van ay ang mismong testigo sa kaso. Pinasok niya ang sasakyan at kumuha ng mga dokumento. Pagbalik niya sa bahay, tinitignan niya ang nakasabit na litrato at biglang naapakan ng picture frame dito. Nakita niya ang punit-punit na litrato, nakita ng kasal ng kanyang ina at isang cellphone na nakatago sa damit ng kanyang ama. Isang bagong piraso ng ebidensya na maaaring magbunyag ng buong katotohanan. Pinagdugtong-dugtong ni Yung In ang punit na larawan at natuklasan niya ang pangalan ng lalaking nasa litrato, si Chun Woo. Dahil dito, pinuntahan niya ang isa sa mga biktimang nakakonfine sa ospital upang magtanong. Doon niya nalaman na si Chun Woo ay anak ng amo sa minahan ng bato na pinagtatrabahuhan nila at siya sana ang susunod na magiging pinuno. Ngunit hindi ito nagustuhan ng mayor at ng iba pang kalalakihan dahil pakiramdam nila ay sila ang mas nararapat. Kaya sa utos ng mayor, pinatay nila si Chun Woo sa pamamagitan ng paglunod. Lubos itong ikinawasak ni Wajah. Sa kanyang kahinaan at takot, napilitan siyang magpakasal sa isa sa mga pumatay, si Tae-soo. Makalipas ang ilang buwan, si Tae-soo ang naging bagong pinuno ng minahan, habang papunta si Jung In kay Wang Yong upang ibahagi ang kanyang mga natuklasan tungkol sa mayor at kay Chun Woo. Bigla siyang naaksidente.
isang planadong pangyayari na kagagawan ng mayor. Nang magkamalay siya sa ospital, ibinigay sa kanya ni Wang Zhong ang mapa ng konstruksyon na nakuha mula sa sospek. Hindi nagtagal, hinarap ni Yong-in ang mayor at tinanong ito tungkol sa kasino. Ngunit nagkunwari itong walang alam. Tinanong din niya ang relasyon nito sa kanyang ama at hiniling na tumestigo ito sa korte, na agad naman nitong tinanggap, ngunit sa ibang araw na lamang daw. Sa susunod na pagdinig, tinawag ni Yong-in ang kanyang tiyuhin bilang testigo. Ikinuwento nito na si Tae-soo ay naging makapangyarihan noong pinamunuan niya ang minahan, ngunit kalaunan ay naloko at naubos ang kanyang pera. Sinubukan din nitong pumasok sa politika, ngunit siniraan siya ni Mayor Chu kaya nabigo siya. Dahil dito, itinakwil siya ng buong baryo at naging desperado, umaabot pa sa puntong nagbabanta siyang papatayin ang mga taong may sala gamit ang pesticide. Pagkatapos nito, tinawag ni Jong-in si Mayor Chu upang tumestigo. Inakusahan niya ito na nakuha nito ang posisyon sa pamamagitan ng pananakot sa dating konsehal. Ngunit mariin itong itinanggi ng mayor. Muli niyang binanggit ang tungkol sa kasino, ngunit patuloy itong itinanggi. Ipinakilala rin ni Yong-in ang lalaking umatake sa kanya bilang testigo. Inamin nito na inutusan siya ng pinuno ng construction company, si Mr. Bang, na kumuha ng mga dokumento kapalit ng lupa. Sa gitna ng lahat, naayos ni Jong-in ang cellphone ng kanyang amang si Tae-soo at natagpuan ng isang video kung saan sinasabi nito na nilalason siya ni Wah-ja dahil kay Chun-woo. Dinalaw niya ang kanyang ina, dito pinakita niya ang litrato ng grupo at sa wakas ay ibinunyag ni Wah-ja ang buong katotohanan. Narinig pala niya noon ang usapan ng mayor at ni Tae-soo tungkol sa pagpatay kay Chun-woo. Dahil dito, dahan-dahan niyang nilason si Tae-soo hanggang sa ito'y mamatay, ngunit nakita niyang binivideohan ni Jung-soo ang ginawa niya kaya sinira nito ang telepono. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Dahil nakita niyang parating si Cho, nilason din niya ang rice wine upang gantihan ng mga taong sangkot sa pagkamatay ng kanyang unang asawa. Ipinagtapat din ni Wah-ja na labis niyang minahal si Chun-woo at muntik na siyang magpakamatay matapos itong mamatay, ngunit pinigilan siya ni Tae-soo. Nangako rin ito na aalagaan ang kanyang anak na parang sarili nito, at dito nabunyag na si Chun-woo ang tunay na ama ni Jong-in. Pinakasalan niya si Tae-soo upang maprotektahan ang kanyang anak, ngunit nang umalis si Jong-in, tuluyan siyang nasira at sinisi ang sarili sa lahat. Sa gitna ng emosyon, nakilala na rin ni Wah-ja si Jong-in at niyakap ito. Pareho silang napaiyak at humingi ng tawad si Jong-in sa pag-iwan niya noon. Sa huling pagdinig, inilantad ni Jong-in ang mapa at ibinunyag na ang mga lupa ay pag-aari ng pamilya ng asawa ng mayor. Niloko umano ng mayor ang kanyang ama at ang buong baryo na may ginto sa lupa, at ginagamit ngayon ang proyekto ng kasino upang punduhan ang kanyang kampanya. Dagdag pa rito, isiniwalat niya na si Tae-soo ang pumatay sa kanyang tunay na ama na si Chun-woo. Ngunit upang iligtas ang kanyang ina, ipinaako niya kay Tae-soo ang krimen pagkatapos niyang malaman na may sakit siyang cirrhosis at malapit ng mamatay. Nagplano siyang lagyan ng pesticide ang mga rice wine at tulad ng inaasahan, ininom ito ng mga biktima. Matapos ang paglilitis, unti-unting nawalan ng tiwala ang mga tao sa mayor at nagsimulang makita ang kanyang tunay na pagkatao. Sa sumunod na araw, muling pinaharap ni Jong-in si Jung-soo. Dito sinabi niya na bago mamatay si Tae-soo, ibigay ang rice wine sa lalaki na nasa TV bilang regalo. Sa muli, iginiit din niya na inosente ang kanyang ina dahil sa kalagayan nitong hindi na nga siya makilala. Sa huli, nagpa siya ang hukom, hindi guilty si Wah-ja. Paglabas ng korte, tinanong ng prosecutor si Jong-in kung naniniwala ba talaga siyang inosente ang kanyang ina. Tahimik niyang sinagot na sapat na ang parusang dinanas nito. Sa pagtatapos, umuwi ang mag-ina ng magkakasama. Sa huling eksena, naalala ni Yong-in ang masasayang alaala nila noon. At bilang pagtatapos, itinapon niya ang cellphone sa lawa. Tuluyang nilubog ang lahat ng lihim na maaaring magbago sa katotohanan. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.